sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, just call me Neil. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong programa. Sa katunayan ay kabisado ko na nga po ang inyong mga official channel, ang Papa Dudut at ang Kaistorya YouTube channel. Kaya nag-iingat po ako sa pakikinig sa mga nagnanakaw ng inyong content at agad ko pong nire-report. Isa po ako sa mga tahimik lang na nakikinig at hindi palaging nagko-comment. Pero palaging present tuwing tanghali o kaya naman ay sa gabi. Kahit pagod galing sa trabaho, ay pinipilit ko talagang maglaan ng oras para makinig sa mga kwento ninyo. Kasi sa totoo lang po ay doon ko nararamdaman na may nakakaintindi kahit na hindi naman tayo magkakilala ng personal. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako bilang isang regular na empleyado sa isang opisina. Hindi po bongga ang trabaho ko. Simple lang. May oras ng pasok, may oras ng uwi. Minsan ay routine na ang araw-araw. Minsan nakakapagod at minsan ay gusto mo na lamang umuwi at humiga. Pero kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin ako kasi may trabaho ako. May nakakain at may bubong na tinutuluyan. Sa gabi kapag tapos na ang lahat, doon ko na lang binabalikan ang mga alaala ko. Lalo na yung mga hindi ko makakalimutan. Una ko po kayong narinig sa YouTube. May katrabaho po akong nanonood noon habang break time namin. Narinig ko ang boses ninyo, Papa Dudut. Kalmado lang at parang may kausap ka lang na kaibigan. Nagtanong ako kung ano ang pinapanood niya. Tapos ay sinabi niya na mga kwento raw po yun ng buhay. Sinubukan kong makinig sa pag-uwi ko at isang kwento lang sana pero nauwi sa sunod-sunod. Hanggang sa mga gabi na parang hindi na ako makatulog hanggat hindi ako nakikinig. Doon ko rin naisip na baka pwede ko rin ibahagi ang kwento ko. Kahit na hindi man may ere sa programa kundi para mailabas lang ang bigat na matagal ko nang daladala. Papa Dudut, ang ikakwento ko po ay parte ng buhay ko na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isipan ko. Kwento ito ng pagkabata ko, ng pamilya ko, at ng mga bagay, Papa Dudut, na unti-unting nagbago sa mundo ko nang hindi ko namamalayan. Solong anak lamang po pala ako. Simula bata pa ako ay sanay na ako ang sentro ng atensyon sa bahay. Lahat ng gusto ko ay sinusubukan talagang ibigay ng magulang ko. Hindi man po agad-agad. Pero pinapangako nila na gagawin nila ang lahat ng paraan. Kaya siguro ay lumaki akong spoiled. Pero hindi ko rin naman yon sinasadya. Ganon lang talaga ang sitwasyon namin noon, Papa Dudut. Si Mami po ay isang housewife. Palagi siyang nasa bahay. Siya ang kasama ko mula umaga hanggang gabi. Siya ang naghahanda ng pagkain ko. Naghahatid at sumusundo sa akin sa school noong mga bata pa ako. At siya rin ang tumutulong sa akin sa mga assignments. Kapag may sakit ako ay siya ang hindi natutulog. Kapag may problema ako sa school, siya ang unang nakikinig.
Sanay akong palaging may nag-aalaga at nag-aasikaso sa akin. Si Daddy naman po ay nag-o-office work. Araw-araw siyang umaalis ng maaga at umuuwi ng pagod. Minsan ay tahimik lamang siya kapag umuuwi at minsan ay nakangiti, minsan ay halatang pagod na pagod. Kahit na ganoon, kapag may oras siya, ay sinusubukan niyang makipaglaro sa akin o kausapin ako tungkol sa school. Hindi siya masyadong showy pero ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin sa paraan ng pagsusumikap niya para sa pamilya namin. Maayos po ang buhay namin sa syudad. May maayos kaming bahay, may maayos na routine sa araw-araw. Gigising ako sa umaga papasok sa school tapos pagkatapos ng klase diretso ako uwi agad. Hindi ako sanay maglaro sa labas. Wala ring masyadong batang kalaro sa lugar namin at karamihan sa mga kapitbahay namin ay matatanda o busy rin ang mga anak. Kaya madalas ay mag-isa lamang talaga ako. Sanay ako mag-isa sa kwarto at doon ako naglalaro. Doon ako nagbabasa. Doon ako nanonood ng TV. Doon ko rin natutunan na gawin ang mga bagay ng mag-isa. Kahit spoiled ako, naging independent din ako sa ibang bagay. Alam ko kung paanong aliwin ang sarili ko. Alam ko kung paanong maghintay. Alam ko kung paanong mag-enjoy kahit na walang kasama. Pagdating ko sa teenage years ay unti-unti akong naging curious sa mundo sa labas. Nagsimula akong magtanong ng mga bagay na dati ay hindi ko naman iniisip. Bakit ganito lang ang buhay ko? Bakit ako lang mag-isa? At bakit yung iba ay maraming kapatid? May mga kaklase ako na reklamo ng reklamo sa mga kapatid nila. Pero sa loob-loob ko ay naiinggit ako. Iniisip ko kung ano kaya ang pakiramdam na may kapatid na kausap mo sa bahay. May kaaway ka at may kakampi ka. Madalas ikwento ni Mami ang probinsya nila sa Bicol. Kapag gabi at tapos na ang lahat ng gawain ay uupo kami sa sala at mag-uusap. Doon niya ay kinikwento kung paano ang buhay nila noon. Maraming magkakapatid at sama-samang kumakain at sama-samang natutulog. Sama-samang nagtatrabaho sa bahay. Habang nakikinig ako, mas lalo akong naiinggit. Parang ang saya ng ganong buhay. Simple lang pero puno ng tao, puno ng ingay at puno ng kwento. Habang tumatagal, mas madalas kong tanungin si Mami kung bakit hindi kami doon nakatira. Sasabihin niya na mas may oportunidad daw sa syudad. Mas maayos ang buhay. Naintindihan ko naman pero sa puso ko ay may parte na parang may kulang. Parang may hinahanap akong hindi ko maipaliwanag noon. Isang araw habang nag-uusap kami ni Mami sa sala, ay bigla niyang iminungkahi na magbakasyon daw muna ako sa Bicol, Papa Dudut. Ang sabi niya ay bakasyon naman sa school at magandang pagkakataon daw yon para makilala ko ang side ng pamilya niya. Nung una ay nagdadalawang isip talaga ako at sanay ako sa syudad. Sanay ako sa kwarto ko, sa tahimik na paligid, sa routine na araw-araw. Naisip ko agad na baka hindi ako mag-enjoy. Baka mabagot ako. Baka mahirapan akong makisama. Pero sa kabilang banda ay may excitement din akong nararamdaman. Kwento kasi ng kwento si Mami tungkol sa probinsya, tungkol sa mga kapatid niya at mga anak nila. Doon ko unang naisip na makakakilala ako ng mga pinsan at baka yun na yung pagkakataon na maranasan ko ang buhay na matagal ko nang iniisip. Maaga kaming bumiyahe, madilim pa lamang ay gising na kami. Tahimik ang kalsada nang umalis kami ng syudad at habang tumatagal ang biyahe ay unti-unting nagbabago ang paligid. Nawawalang matataas na gusali at napapalitan ng mga puno at malalawak na tanawin. May mga bukid sa gilid ng kalsada at mas maluwag ang daanan. Tahimik pero buhay ang paligid. Nakatingin lamang ako sa bintana. Pinagmamasdan ang mga nakikita ko. Iba ito sa mga nakasanayan ko pero hindi siya nakakatakot. May kakaibang gaan sa pakiramdam ko habang papalayo kami sa syudad. Pagdating namin sa Bicol, dumiretso kami sa bahay ng lola ko. Ang bahay niya ay hindi kalakihan
Pero ramdam agad na maraming alaala ang nakapaloob doon. Kahoy ang karamihan sa bahagi ng bahay. May malawak na bakuran sa harapan at may mga halaman sa paligid. Hindi ito katulad ng bahay namin sa syudad na may bakod sa gate. Dito ay bukas ang paligid. May mga upuan sa labas at may mga puno na nagbibigay lilim. Pagbaba pa lamang namin ng sasakyan, sinalubong na kami ng lola ko. Mahigpit ang yakap niya kay mami at agad din niya akong niyakap. Ramdam ko kaagad ang init ng pagtanggap niya kahit na hindi naman kami madalas na magkita. Isa-isa ko ring nakilala ang mga pinsan ko, Papa Dudut. Marami po sila. May mas matanda sa akin, may kaedad ako at may mga mas bata. Hindi ako sanay sa ganitong dami ng tao sa bahay. Sa una ay tahimik lamang ako. Nakaupo lang ako sa isang sulok habang sila ay nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Maingay sila pero hindi nakakairita. May sigla ang boses nila. May kwento sila tungkol sa mga ginagawa nila sa pang-araw-araw. Nakikinig lamang ako at paminsan-minsan ay tinatanong nila ako tungkol sa buhay sa syudad. Nahiya ako noong una pero habang tumatagal ay unti-unti akong sumasagot at sumasabay sa usapan. Maraming bagay ang unang beses kong nagawa doon sa probinsya. Isa na doon ay ang pag-akyat ng puno. Hindi ko po akalain na kaya ko pala. Tinuruan ako ng isa sa mga pinsan ko kung paanong humawak at kung saan ilalagay ang paa. Noong una ay nanginginig ang mga tuhod ko pero nang makaalis na ako sa lupa at makita ko ang paligid mula sa itaas ay may tuwang pumasok sa dibdib ko. Pagbaba ko, pinagtawanan nila ako dahil sa itsura ko pero hindi yun nakakahiya. Bagkos ay masaya ako. Namitas din kami ng mangga diretso mula sa puno at hindi tulad sa syudad na binibili lamang sa tindahan. Dito ay aakyat ka, pipitasin mo tapos ay kakainin mo kaagad. May mga pagkakataon na hinahabol kami ng matatanda kapag napapasobra kami ng pamimitas. Pero nauuwi lang din sa tawanan. Tumakbo rin kami sa bukid hanggang sa mapagod kami. Hindi ko namalayan na kaya ko palang tumakbo ng ganong katagal. Sa syudad ay bihira akong maglaro sa labas. Dito ay halos buong araw kaming nasa labas. Madalas din kaming pumunta sa ilog. Hindi kalayuan mula sa bahay ng lola ko. Doon po kami naliligo. Tumatalong kami sa tubig, nagtatawanan at nagkwekwentuhan kami kahit basang-basa na. Nakaupo kami sa mga bato. Pagkatapos ay nagpapahinga at nag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Walang oras na iniisip. Walang iniintinding gawain. Doon ko unang naramdaman ang saya ng probinsya. Yung saya na simple lang, pero totoo. Yung saya na hindi mo kailangang bilhin. Habang tumatagal ang bakasyon ko, mas nagiging komportable ako sa paligid. Hindi na ako nahihiya sa mga pinsan ko. Natutunan ko ang mga ginagawa nila araw-araw. Gumigising ng maaga, tumutulong sa bahay tapos ay lalabas para maglaro. Sa gabi naman ay sasamahang kumain at nagkwekwentuhan. May ingay, may tawanan, may kwento. Ito yung buhay na dati ko lang naririnig kay mami. Pero ngayon, nararanasan ko na mismo. Papadudot sa mga panahong yon, akala ko yun na ang pinakamasayang parte ng bakasyon ko. Akala ko yun na ang dahilan kung bakit ako dinala doon. Hindi ko pa alam na sa lugar ding yon, magsisimula ang mga karanasang magpapabago sa pananaw ko sa mundo. Papadudot, isang hapon na abala ang mga pinsan ko. May kanya-kanya silang ginagawa. Yung iba ay inutusan sa bahay, yung iba naman ay may pinuntahan kasama ang mga kaibigan nila. Naiwan ako sa bahay ng lola ko na walang makasama. Hindi naman ako nabagot pero hinahanap ng katawan ko yung ginagawa namin sa araw-araw. Kaya naisipan kong pumunta na lamang ulit sa ilog. Mag-isa lamang ako noon. Hindi ako nagpaalam ng matagal. Sinabi ko lang na lalabas ako sandali.
Sanay na rin naman sila na madalas akong nasa labas kasama ang mga pinsan ko. Habang naglalakad ako papunta sa ilog ay napansin ko na tahimik ang paligid. Walang mga batang naglalaro. Walang nagtatawanan. Ang maririnig mo lang ay yung normal na tunog ng probinsya na nakasanayan ko na sa mga nakarang araw. Pagdating ko sa ilog, tumigil muna ako saglit. Naupo ako sa gilid at nagtanggal ng tsinelas. Doon ko siya nakita. May babaeng naglalaba sa ilog. Hindi ko siya kaagad napansin dahil nakayuko siya. May dala siyang palanggana at maayos niyang nilalabhan ang mga damit. Nakaduster siya. Yung karaniwang suot ng mga babae sa probinsya. Hindi siya mukhang bago sa lugar. Akala ko nga noong una isa lang siyang kamag-anak ng kapitbahay o baka isa sa mga kilala ng lola ko. Lumapit ako ng kaunti pero hindi ko siya tinawag kaagad. Tinitigan ko muna siya mula sa kinakatayuan ko. Napansin niya ako at tumingin siya sa akin. Ngumiti siya at tinanong kung maliligo ba raw ako. Tumango lamang ako at sinabi kong oo. Nagpakilala siya. Ang sabi niya ay Marina raw ang pangalan niya. Hindi ko na tinanong kung taga roon ba siya o kung kanino siya nauugnay. Bata pa ako noon at natural lang sa akin ang makipag-usap kahit kanino. Naupo ako sa malapit at nagsimula kaming magkwentuhan ng saglit. Tinanong niya kung nagbabakasyon lang daw ba ako roon. Sinabi ko na oo. At galing ako sa Maynila. Tinanong din niya ako kung nag-i-enjoy ba ako sa probinsya. Sinabi ko na masaya at maraming bago para sa akin. Hindi naman humaba ang usapan namin at simple lang. Walang kakaiba sa tono ng boses niya. Normal lang ang kilos niya at matapos nga ang ilang sandali papadudot ay sinabi ko na maliligo na ako. Tumango siya at bumalik sa ginagawa niya. Lumangoy ako sa parte ng ilog na sanay na akong puntahan. Paminsan-minsan ay napapalingon ako sa kanya. Nandun pa rin siya at patuloy sa paglalaba. Walang kakaiba, walang dahilan para kabahan ako. Matapos akong maligo ay umakyat ako sa pangpang at sinuot ang tsinelas ko. Tumingin ako sa direksyon kung nasaan siya. Pero wala na siya doon. Wala na rin ang mga palanggana niya at iniisip ko na baka tapos na siya at umuwi na. Normal lang yon. Hindi ko na masyadong inisip pa. Umuwi ako sa bahay ng lola ko at sumama ulit sa mga pinsan ko. Hindi ko ikinuwento sa kanila ang tungkol kay Marina dahil wala naman akong nakitang dahilan para banggitin pa yon. Sa isip ko ay isa lang siyang babaeng nakasabay ko sa ilog. Kinabukasan ay bumalik ulit ako sa ilog at hindi ko sinadya na hanapin siya. Gusto ko talagang maligo ulit. Dumating ako doon sa halos parehong oras pero wala akong nakitang naglalaba. Tahimik ulit ang paligid, naligo ako at umuwi. Wala pa rin kakaiba sa pakiramdam ko. Lumipas nga ang ilang araw at paulit-ulit akong bumabalik sa ilog. May mga pagkakataon, may ibang tao doon at may mga batang naliligo o may mga dumadaan lang. Pero hindi ko na siya nakita pang muli, papadudot. Hindi ko rin siya natanong sa kahit na sino. Hindi ko rin ikinuwento sa mami ko o sa lola ko. Sa isip ko ay baka nagkataon lang talaga na nagkita kami noon. Hindi naman lahat ng nakakasalubong mo ay kailangan mong alalahanin o makitang muli. Habang papalapit ang pagtatapos ng bakasyon ko, ay mas naging busy ulit kami ng mga pinsan ko. May mga huling lakad, huling laro at huling salo-salo bago ako bumalik sa Maynila. Hindi ko na masyadong napuntahan ang ilog dahil gusto kong sulitin ang oras na makasama ko sila. Unti-unti ring napalitan ng lungkot ang saya ko dahil alam kong malapit na akong umalis. Dumating ang araw ng pag-uwi namin. Maaga kaming gumising at nag-ayos ng gamit. Nagpaalam ako sa lola ko at sa mga pinsan ko. May yakapan at may pangakong babalik ulit. Sa biyahe pabalik ng Maynila ay tahimik lamang ako. Nakatingin ulit ako sa bintana habang unti-unting nawawala ang mga tanawin ng probinsya. Bumalik na nga ang mga gusali, bumalik ang ingay, bumalik ang dating buhay ko. Pagdating namin sa Maynila ay bumalik ako sa dating routine ko.
Pasok sa school, uwi sa bahay, aral pahinga. Sinubukan ko mag-focus sa pag-aaral. Naging abala din ako sa mga gawain sa eskwelahan. Pero kahit na ganoon, ay may mga sandaling bigla ko na lamang naiisip si Marina. Hindi ko alam kung bakit, hindi naman malalim ang naging usapan namin. Hindi rin naman kami naging magkaibigan. Pero may mga oras na pumapasok siya sa isipan ko. Lalo na kapag tahimik ang paligid o kaya naman ay kapag wala akong ginagawa. Hindi ko ito ikinuwento kahit kanino. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag. Sa isip ko baka dahil yon sa bakasyon at sa mga bagong karanasan ko sa probinsya. Kaya hinayaan ko na lamang. Ang akala ko papadudot ay lilipas din. Akala ko ay mawawala rin sa isipan ko ang mga nangyayari. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagkikitang yon ay ang magsisilbing simula ng pangyayaring magpapatuloy pa sa mga susunod na taon ng buhay ko. Pagkatapos ng bakasyon sa Bicol at pagbalik sa Maynila ay unti-unti kong sinubukang ibalik ang focus ko sa pag-aaral. Gusto kong maibalik ang dating routine ko at makalimot sa mga ala-ala sa probinsya, lalo na kay Marina. Pero kahit na anong pilit ko, may mga sandaling hindi maiwasang isipin ko siya. Lalo na kapag tahimik ang paligid o kapag walang masyadong ginagawa sa bahay. Araw-araw pumapasok ako sa school. Sumasabay sa mga kaklase at sumusunod sa mga gawain. Sa umpisa ay mahirap talaga. Parang hindi na ako makapag-concentrate. Kahit na may klase, ang isip ko ay nasa ilog. Sa paligid ng bahay ng lola ko, sa mga pinsan ko at sa babaeng nakilala ko doon. Pero pilit kong sinasabi sa sarili ko na focus ka sa pag-aaral, Neil. May test, may projects pa tayo. Unti-unting nakakatulong din po ito para malihis ang isipan ko. Sa mga break time ay sinusubukan ko makipagkwentuhan sa mga kaklase ko. Pero hindi rin tulad ng dati. Parang laging may kulang sa pakiramdam ko. Minsan habang naglalakad sa koridor o habang nakaupo sa library ay bigla ko maiisip ang ilog at si Marina. Naiisip ko kung ano kaya ang ginagawa niya sa parehong oras, kung naaalala rin ba niya ako. Ang nakaraan na pagkikita namin. Hindi ko naman sinasabi sa kahit kanino ang iniisip ko dahil baka magtaka sila at baka isipin nila na kakaiba ko. Kaya iniisip ko na lamang at iniintindi sa sarili ko. May mga subjects na mas gusto ko ngayon. Mas naging attentive ako sa lessons, pero may mga pagkakataon na bigla akong nawawala sa focus. Halimbawa habang ang guro ay nagtuturo. Bigla ko maalala ang probinsya namin na nagtatawanan kami ng mga pinsan ko sa ilog o yung simple lang na mga bagay tulad ng pagtapik ng tubig, pakiramdam ng lupa sa paa habang tumatakbo sa bukid, o yung amoy ng mga halaman sa paligid. Kahit na hindi ko na nararanasan yon sa syudad, nananatili yon sa isipan ko. At may pagkakataon ding nadadagdagan ng responsibilities ko sa school, projects, group works at iba pang mga activities. Kailangan kong makipag-ugnayan sa mga kaklase ko at makisabay sa takbo ng klase. Nakakatulong po ito para hindi masyadong mag-isip tungkol sa Bicol. Pero sa gabi, kapag natutulog na ako at tahimik ang kwarto, unti-unti na namang bumabalik ang ala-ala ng ilog at si Marina. Sa mga oras na yon ay napapaisip ako na bakit kaya hindi ko siya makalimutan. Bakit kahit ilang buwan na ang lumipas ay siya pa rin ang naiisip ko. Hindi ko ito maintindihan noon kaya naman habang lumilipas sa mga araw ay sinubukan kong mas pagtuunan ang pansin ng eskwelahan. Sumali ako sa ilang mga extracurricular activities para mas maging abala. Pero kahit gaano ako kaabala, may mga sandaling bigla akong nawawala sa reality. Natutunan kong balansehin ang buhay. Kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Pero hindi rin masama na may dalang alaala at karanasan mula sa bakasyon. Unti-unti rin akong nakahanap ng paraan para i-manage ang iniisip ko tungkol kay Marina sa pamamagitan ng pagsusulat sa notebook ko, pakikipag-usap sa mga kaibigan at pagbabalik sa routine
Natutunan kong harapin ang mga alaala nang hindi ito nakakaapekto sa pag-aaral ko. Habang nagpapatuloy ang semestre, mas naging malapit ako sa ilang kaklase ko. Natutunan kong magtiwala sa iba at magsimula ng kaunting bagong kaibigan. Ngunit kahit na ganoon ay may parte sa isipan ko na laging nagbabalik sa Bicol. Hindi ko pa rin maiwasang isipin ang simpleng araw na yon sa ilog at ang babaeng nakilala ko doon. Nang sumunod na taon ay hindi ako nakapagbakasyon sa probinsya. Naging abala si Daddy sa trabaho niya at halos wala na siyang pahinga. Madalas siyang umuwi ng late at pagdating sa bahay ay halatang pagod na pagod. Si Mami naman ay ayaw akong bumiyahing mag-isa kaya naman napagdesisyonan nilang manatili na lamang kami sa Maynila sa summer vacation. Nalungkot ako noon, Papa Dudut. Hindi ko ikakaila. Ibang-iba pala kapag minsan mo nang naranasan ang saya ng probinsya tapos ay bigla kang babalik sa dating tahimik at paulit-ulit na routine ng syudad. Habang papalapit ang summer, pakiramdam ko ay may kulang. Kahit nag-aaral ako, kahit may ginagawa akong iba, ay may parte sa akin na gustong-gusto nang bumalik doon. Hindi ko man aminin pero kasama sa dahilan ang pag-asang baka makita ko ulit si Marina. Kahit na hindi ko rin maipaliwanag kung bakit lumipas ang isang taon na ganun lang ang takbo ng buhay ko. School, bahay, kaunting galat, tapos balik ulit sa dating ikot. Hanggang sa sumunod na summer, doon na kami muling nakabalik sa probinsya. Sa wakas ay nakapagbakasyon na ulit kami at pare-pareho kaming excited ang mga pinsan ko dahil kakatapos lang namin ang senior high. Iba ang saya, iba ang ingay, iba ang kwentuhan at pagdating pa lang namin sa bahay ng lola ko, sinalubong na agad ako ng tawanan at iyakapan. May mga pinsan akong matagal ko rin hindi nakita, may tumangkad, may nagbago ang boses at may mas naging makulit pa. "Hoy Neil, tagal mong hindi nagpakita," sabi ng isa kong pinsan sabay tapik sa balikat ko. "Siyudad boy ka na talaga," biro naman ang isa. "Hindi sagot ko habang tumatawa. Busy lang sina Daddy talaga. Nagkwentuhan kami tungkol sa school, sa mga plano namin sa kolehiyo at sa mga kalokohang nagawa noong senior high. May halong asaran, may tawanan at may kaunting seryosong usapan tungkol sa future. Bumalik din kami sa mga ginagawa namin noon. Umakyat muli kami sa mga puno kahit mas maingat na ngayon. May ilan pa ring mga nadudulas, may natawa at may napagalitan ng matatanda. Pero masaya pa rin. Dumating ang isang gabi na wala kaming magawa. Ang ibang pinsan namin ay nagiinuman sa bandang likod ng bahay kasama ang mga kaibigan nila. Kami namang mas bata ay nakaupo lang at nag-uusap. Hanggang sa may nagbiro na pumasok kami sa gubat. Nung una akala ko ay biro lang. Pero habang tumatagal ang usapan ay parang nagiging seryoso ang plano. Bilang pinakamatanda sa grupo namin ako ang medyo nagdadalawang isip. Pero sa huli sumama pa rin ako. Naisip ko baka wala lang, baka simpleng lakad lang. Pero mali pala ako. Pumasok kami sa makapal na kakahuyan na may dalang isang cellphone at flashlight. Tahimik ang paligid at mabigat ang pakiramdam ko habang naglalakad kami. May mga pinsan akong biglang humihinto at may tinuturo sa malapit sa mga puno. May nakita raw silang gumagalaw sa itaas, parang malaking ibon. Tapos bigla itong nawala sa paningin namin. May isa akong pinsan na biglang naglakad papalayo. Parang may sinusundan. Tinawag namin siya pero hindi siya sumasagot. Bilang pinakamatanda, hindi ko kayang iwanan siya kaya sinundan namin. Habang papalayo kami ay may mga pinsan akong nagsisimula ng matakot. May mga babaeng pilit akong hinihila pa uwi. Sinasabing tama na raw, gusto na ring bumalik noon. Pero ayaw kong iwan ang pinsan naming nauna. Mali ang naging desisyon ko. Alam ko na noon. Biglang tumunog ang cellphone. Isa sa mga babaeng kasama namin ang tumatawag sa mga naiwan sa bahay.
Umiiyak siya habang sinasabing naliligaw kami at natatakot na. Maya-maya ay may mga taong paparating na para hanapin kami. Doon na kami nagsimulang tumakbo. Naabutan namin ang pinsan naming nauna, nakatigil siya at sumisigaw. Halos mabingi kami sa lakas ng boses niya. Sa harap namin ay may nakita kaming bahagi ng isang nilalang na kanina pa namin na napapansin. Doon na kami sabay-sabay na tumakbo. Habang tumatakbo kami ay may naririnig kaming malalakas na tunog sa likuran. Parang may sumusunod sa amin pero lumilipad. Halos hindi na kami makatakbo sa takot. Nang bigla akong mapatingin sa itaas at doon ko siya nakita. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Marina. Pero kalahati lang ang katawan niya ang nakita ko. Kilalang kilala ko pa rin talaga ang mukha niya. Nandilat ang mga mata ko at nanlamig ang buong katawan ko at hindi na ako nag-isip pa. At tumakbo na lamang ako para humingi ng tulong. Iniwan ko ang ilan sa mga pinsan ko kasama ang isa naming pinsan na mas matapang. Hindi nga nagtagal ay nasalubong ko ang grupong naghahanap sa amin. Dinala ko sila sa kinakaroonan ng mga pinsan ko. Nakauwi rin kaming lahat sa wakas. Wala ni isa sa amin ang nagsalita tungkol sa mga nakita namin. Alam naming hindi kami papaniwalaan at siguradong mapapagalitan pa. Kaya pinili naming manahimik. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isipan ko ang gabing yon. Hindi ako lasing noon, ganon din ang mga pinsan ko. Alam namin ang nakita namin. Totoo ang mga kwento ng matatanda at minsan ay mas ligtas na huwag na lamang silang hanapin. Lalo na kung tahimik na sila sa mundong ginagalawan natin. Papa Dudut, hindi ako pwedeng magkamali sa nakita kong mukha. Sigurado ako na si Marina yon. Pero kailanman ay hindi na rin nag-cruise ang landas namin. Lubos na gumagalang, Neil. Neil, sa kwento mo ay malinaw kung nakita ang tapang at responsibilidad mo bilang panganay sa pamilya. Pero tandaan mo ha, minsan ay may mga bagay sa paligid natin na hindi natin kontrolado at mas mabuting iwasan na lang. Kahit gaano ka-curious o gustong subukan, ang payo ko lang ay maging maingat sa mga desisyon mo at huwag hayaan ang takot o interes ang magdikta ng kilos. Ang konklusyon ko, totoo ang mga kwento ng matatanda, may mga nilalang at pangyayari na hindi natin nakikita araw-araw. Ang mahalaga ay natuto kang maging matalino, matapang at mapanuri sa bawat hakbang at minsan ang pinakaligtas na gawin ay huwag nang hanapin ang hindi mo dapat ginugulo. Sa ganitong paraan ay mananatili ang kaligtasan mo at ng pamilya mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Dito sa Papa Dudut